Tutuloy ko na. Kasi pagkakaintindi natin lahat ng referee, yung 20-0 ginagamit lang kapag daw na-forfeit yung game or forfeiture or forfeited yung game. So ano pa yung mga 20-0 guys? Yung kuhan. Bakit hindi alam? Ang ano team yung mga na 20-0 pa natin na forfeit? Ano pa? ang team na ayan. So less than 5 na forfeit, 20-0. So ano pa? Refuse to play. Refuse to play, gano'n. Kaya lang yung terminology yung ginagamit natin, walkout. Pero sa FIBA, refuse to play. Kapag daw yung team ay nag-refuse to play, kailangan daw meron kang grace period, tama? Pero yung team ay refuse to play, nag-locker room na, 5 minutes. Tama? Pag hindi pumasok, forfeit yung game, 20-0. Tama? Ngayon kung nabubuisit ka, huwag ng 5. Bilisan mo na, gawin mo na lang 2 minutes para ma-forfeit na agad, tama? Pero pag bumalik, technical foul. Charge sa head coach. Yan daw yung charge. Delaying the game, charge sa head coach. Okay? So ano pa yung mga na-forfeit? Yung concede, yung umayaw na. Umayaw na. Tama, umayaw na. Sinasabi nila, score stand. Ang concede 20-0 din. 20-0. Sumuko na. Kasi before nung panahon namin, nila Boy Murillo, o rinabot din ni Commissioner Tindo, ang ginagamit default. Tama ba ako? Meron pa man default? Wala na naman sasagot. Meron, default. Wala na. Meron pang default. Wala na player. Kunyari ito, 90. Ayan, Article 21. Ito, isa na lang ang player. Isa na lang. Less than 2. Default. Mananalo to 2-0. Default. Bakit hindi ba nyo manatadaanan yan? Yan yung panahon namin. Pag less than 5, 2-0. Way back 1996. Binago ng FIBA. Ginawan 20-0 para hindi magbigayan ng laro. Kasi in case of triple tie, 2-0 lang eh. Tama? Sa classification, sa triple tie, 2-0 lang yan. Madaling habulin. Eh ngayon, ginawan 20-0. Balik 20-0, dyan po na sir? Ha? 2-0 lang. Yan yung default. Ngayon, vice versa. Ito naman yung isa. Ito, dalawa. So kapag dalawa, pwede pa. Okay lang. Steady. Vice versa, anong ano mo dyan? Steady. Score, stand, or assist. Assist. Steady na. Maliwanag. 90, 80. 80. Vice versa lang. Tama? Score, stand. 90, 80. Yan yung mga dinugtong ko lang. Ngayon, sa beginning of the game, definitely, merong head coach. The assistant coach, the team captain. So, meron direct technical foul at indirect. When I say direct technical foul, charge sa head coach, direct. Kapag daw nag-commit yung head coach ng 2 technical foul, definitely disqualified siya. Doon siya sa locker room. Or maybe the first assistant coach will act as a head coach. Same lang, kung ganun din ang scenario, 2 technical, disqualified pa rin yung assistant coach. Tama? But merong 1 direct and 2 indirect, disqualified pa rin yung head coach. And the assistant coach will act as a head coach. Now, when I say 3 indirect, may charge sa head coach. The assistant coach na technical, charge sa head coach. The manager, charge sa head coach. Statistician, charge sa head coach. Substitute player, charge sa head coach. Excluded player, charge sa head coach. Kapag 3 raw, indirect, technical foul, disqualified yung head coach. Maliwanag ba tayo?
And the assistant coach will act as a head coach. Ngayon, kung yung assistant coach na disqualified din, the team captain will act as a head coach. Out of the bench na sila, sir? Ngayon, di-disqualified mo pa rin yung team captain, designated team captain. Ngayon, kung di-disqualified mo pa rin, uwian na. Hindi na matatapos yung game. Di-disqualified mo na lahat. So, naiintindihan. So, start of the game yan, pwede mangyari ito. Okay? Ano trabaho ng team captain? The head coach and the team captain is allowed for clarification when there's a dead ball. Tama? In good manners. So, allowed din yung team captain. Kapag daw mayroong protest, the team captain will sign the score sheet that the game is under protest, written protest. Before and after the game, pwede. Kaya na huwag lang lalakpas ng 24 hours. 24 hours. Hindi na raw valid. At yung pangatlo, kailangan mag-ban ka. Magbibigay ka ng ban. Maybe 1,000 or 500 para maging valid yung protest ng isang koponan. Okay? How about the timeout? Dahil may mga bago. Sino ba yung bago? Taas ang kamay. Nyari, tinuro. Ilan ba timeout? Meron ng kabuuan ng laro. 5. Sigurado, 5? Yung overtime, hindi ba kasama? O, ilan lahat? 6. So, we have 6 timeout kung may overtime. Pero sa 40 minutes, we have only 5. 2 sa first half, first and second quarter, 2. Sa second half, 3. Tama? No, walang carry over. Kung unused timeout, yung hindi mo nagamit sa first half, hindi daw pwedeng gamitin sa second half. Ngayon, sa last 2 minutes of 4th quarter, kapag daw 3 pa ang timeout na isang koponan, mababawasan daw ng 1. Tama? Sa last 2 minutes yun. Pero bihira mangyari yun. Napakahina mong coach. 3 pa timeout to, last 2 minutes na. Kalokohan, parang kalokohan, tama? Oh. Pero that's the rules. Wala tayong magagawa. Ngayon, kung may extra period or overtime, may additional 1 timeout and 5 minutes. So, yung kabuuan, tama? Okay? Kailan ba magagamit yung timeout, guys? Kailan ba magagamit yung timeout? Kapag daw may infraction. When there is an infraction, tama? Or maybe successful field goal. Pwede daw gamitin yung timeout, maliwanag. How about last and only free throw? Last and only free throw, A1, scoring team. Shoot. Successful. Pwede ba mag-timeout yung scoring team? So, hindi po pwede. Pwede. Scoring and non-scoring team is allowed for timeout. Maliwanag. Pwede. Kaya nang sa substitution, mauuna muna yung non-scoring bago pumasok yung scoring team. We are talking free throw, ha? We are not talking field goal successful. Magkaiba sila. Magkaiba po. Kaya pinasok ko to. Ngayon, sa last 2 minutes of 4th quarter or last 2 minutes of overtime, kapag daw A1, field goal at time successful, we are talking last 2 minutes. Kailangan mauna raw yung non-scoring. Ganun din daw sa substitution. Tama? Ngayon, kung nagkaroon ng interrupted or interruption of the game, pumito yung referee because of warning for delaying the game. At hindi kumuha yung non-scoring team ng timeout, pwede raw yung scoring team. So ano ba yung mga interruption na nangyayari? Delaying the game? Nagkaroon ng substitution, binay ko, pumito yung referee. Tama, pumito yung referee. Ano ba? When there's a injured player, at ininto ng referee doon sa backcourt, pumito yan. Tama? So kung hindi kukuha yung non-scoring, the scoring team is allowed for timeout. And the last, nagkaroon ng technical foul. Tama? Interruption yan. So pwede yung scoring. Tama? Ganun din sa substitution. Kung hindi kukuha ng substitution yung non-scoring team,
the scoring team is allowed. Except, walang interruption na nangyari. Kailangan mauna yung non-scoring. Maliwanag. We are talking last 2 minutes of fourth quarter or last 2 minutes of overtime. Maliwanag tayo. So, any question, guys? Sa last 2 minutes? Yan. Kung may nagtitira, gusto mo ubusin. Di ba? Pwede naman yun. Time out, tapos gusto niya uli, pwede. So, maliwanag tayo, guys, sa time out. Ngayon, unahin ko na ito, guys, ha? Unahin ko muna yung amended rules. Tapos bukas, magre-recap ako. Kasi importante ito dahil 2 days lang eh. Kailan may discuss ko itong 2024. Ito yung amended rules ng 2024. Uunahin ko na yung pass-off. Yung pass-off. Di ba? Pag ganito. So, kapag tayo referent may pass-off, pagtawag mo, at nagkaroon ng pass-off, A1 in the act of shooting, nung mabablock, nag-pass-off siya. Pag pass-off niya, nagkaroon ng foul, at mayroong penalty, yung defender or yung depensa, eto, then 2. Then pass-off. Maliwanag. Ngayon, kung walang involved na free throw, 1, nearest infraction occurred. Then pass-off. Pagdating ng reporting, wala na to. Number 5, push. Nature of foul. Kapag may penalty, 2 free throws. Kung wala, direction of play. Ulitin ko sa reporting, wala na itong pass-off. Sa pagtawag mo lang, 1, 2, pass-off. May penalty, ha? We're talking penalty. We're not talking act of shooting dahil walang foul dito. Nag-pass-off siya. Pero yung pass-off na yan ang galing sa Pinoy. Yung panahon namin, pass-ball yan. Ginawa lang pass-off ng FIBA. Di ba pass-ball tawag namin? Pass-ball, tama? So yun yung bago. Then number 2 yung throw-in. Article 17. Ang nakalagay dito sa throw-in, same side. Same side daw sa Article 17. So ito siya. Article 17, throw-in. Pag sinabi raw same side, kapag daw pumito ako dito, this is backward. Pag pito ko rito, pag-foul, nasa opposite ako kung yun yung scorer table, tama? During last 2 minutes kumuha, the head coach decide, tinanong, saan na-throw-in mo, coach? Front court, same side, ha? If this is team bench area, pagdating sa front court, doon din ang throw-in mo. Yun mo yung bago. Ngayon, kung sa opposite ka tumawag, doon ang throw-in mo. Ngayon, doon ka tumawag na infraction, doon ang throw-in mo. Ngayon, kung dito, same side. Dito ako tumawag eh. Same side din doon. Tama? Dahil doon ako tumawag, pag kumuha ng timer, doon yung throw-in niya. Doon. Yes, definitely. Okay? But during last 2 minutes of fourth quarter, kapag daw valid yung last may only free throw or field goal successful, we're talking last 2 minutes. Ang option ng coach, either opposite or same side. Either opposite or near scorer table. Mamimili siya. Pero doon sa 38 minutes, same side siya. Pero sa last 2 minutes, kapag daw successful at pinili niya backward, dahil successful, last and only free throw or field goal, ayun lang siya. Maliwanag, and the shot clock is 24. Pero pag pinili niya yung front court, pwede siyang mamili. Either opposite or near scorer table. Pero sa 38 minutes, same side. Maliwanag. So bago yan. At yung pangatlo, correctable error. Kailangan daw may evidence. Pwede daw magtanong yung head coach, the assistant coach, the manager, statistician,
the excluded player or substitute player. Example, A1, merited and a merited free throw. Nai-award pero wala pang involved na free throw. Ibig sabihin, nai-award na pero walang penalty. Tama? Nai-award sa first quarter. Diba? Na-discover ngayon sa second quarter or third quarter, pwede pang i-correct. Pwede pang i-correct. Not like before, during my time, when there's a second live ball, we cannot correct the error. But now, ang nangyari sa first quarter, nagkaroon ng negligence ang official, may involved na free throw, hindi na-award, na-discover. Sa first quarter nangyari, pero na-discover sa third or second quarter, pwede bang i-correct? Maliwanag ba? Pwede raw yung head coach, na-discover niya, the assistant coach, the manager, statistician, substitute, and excluded player. Kailangan lang may ebidensya. Sa FIBA walang problema, i-review. Eh dito sa local games, wala tayo i-review. Kailangan scorer table magaling. Tama? Siya magpapatunay na may pagkakamali yung nangyari. Yung referee. Oh, palagay mo ba, scorer table, tapos dikit yung score eh. Tangin. Sasangayon yun. Oh, may mali ba? Diba? O, di yung magkano. Eh, kung may i-review. Wala tayong problema. When it comes to FIBA tournament, tama? May i-review. Major League, may i-review. NCAA, UAP, or other major league. Tama? So, may i-review. Eh, dito sa local game, sa mga barangay, ano i-review? But during last 2 minutes of fourth quarter, or last 2 minutes of overtime, pwede daw tayong mag-correct. Kunyari, last quarter na, last 2 minutes, hindi na i-award yung merited free throw, unmerited or merited free throw. Na-discover, pero wala pang second live ball. Pwede pa tayong mag-correct. Pwede pa. Maliwanag. Wala pang second live ball. Mangyayari lang daw yon sa last 2 minutes of fourth quarter or last 2 minutes of overtime. Doon lang daw mangyayari yun na pwede tayong mag-correct kapag daw wala pang second live ball. So pwede ba sa last 2 minutes, tama? Pero kapag may second live ball na, hindi na tayo pwedeng mag-correct sa last 2 minutes. So ikaw correct, walang second live ball. Kung hindi na award muna natin. Tama? Award. Yes, 2 free throw. Yes, may line na. Correct natin. Tama? Pero dito sa 38 minutes, kung sino may team control, kanya ang bola. Maliwanag. Nyari na-discover, second quarter, team control na ng team A. Ibibigay mo na yung free throw, then the resumption of the game dun sa may team control. Maliwanag. Then another one, kapag daw sa last 2 minutes, 2:07 nangyari. So dito nangyari na hindi na-award yung free throw. Pumasok ngayon yung last 2 minutes. Sa fourth quarter. Na-discover ngayon dito. Pero nung magkaroon ng negligence, dito sa 2 minutes and 7 seconds, ang tanong, pwede pa ba i-correct? Last 2 minutes na ng fourth quarter, pwede pa ba? Pwede pa. Dahil nangyari sa 2:07. 2 minutes and 7 seconds. Pag na-discover daw dito, pwede pang i-correct. Maliwanag. Then another one example of FIBA, A1 attempt for field goal. In the act of shooting at nagkaroon ng foul, book 2 free throws. Tama? Dahil unsuccessful. Ngayon yung bola nasa ibabaw ng ring. Tinipin ngayon ng kakampi. Tinipin, pumasok. Ginawa ng referee pagtawag, i-count. Count. Pag gano'n na pala, counted natin. Tama? Count, then 1.
So may negligence, na-award ngayon yung 1 free throw. Na-discover ngayon. Tubo na. Ano resumption? Na-discover may mali, dapat hindi kinount. Dahil may foul na eh. 2 free throws na eh. Kaya na yung referee kinount. So may negligence na, may pagkakamali na. Na-award yung free throw. So the resumption of the game, 1 free throw na lang. Eko-correct nyo. Dahil na-award na yung unang free throw. Successful or unsuccessful, i-award na lang 1 free throw. Maliwanag. Oh. Yun yung sample ng FIBA. Medyo may kabigatan na naman, di ba? Pero tayong mga Pilipino, matatalino tayo. Sa buong Asia tayo, fast learner. Tayo, Pilipino. Oh, di ba? Tayo, magagaling. Not exactly magagaling. Meron tayong nag-world. May nag-Olympic. Sa katauhan ng isang Pinoy referee. But he is a product of BEP. Tama? Produkto ng BEP yan. Yung mga galing. Tama? Sa atin nang galing yan. Eh, siyempre, sikat dito sa Dumaguete. Ang araw, siyempre, si Limuel, pambato ko yan. Si Tindog, si Caro, yung namatay. Tama? Si Pres Catan. Diba? Yan yung mga panlaban ng Metro Dumaguete before. Yan yung mga matitikas na hindi mo kaya duro-duruin na loob ng court. Lalo na si Limuel, si Tom Limuel. Kakanain ka niyan. Diba? Si Caro, namatay nga lang. Diba? Sumalangit nawa yung kaluluwa ni Caro. Pero one of the best referee dito, sila Tindok, si Kong Limuel, si Kong Tindok, si Kapitan. Dennis ba yan? Ang pangalan nun, si Dennis. Oo, yung ano yan, dating barangay Kapitan. Yan yung magagaling dito. Kaya lang lumilipas talaga. Diba? Lumilipas ang panahon. Siyempre, yung mga bata, kayo naman ang bida. O sana katulad din yun yung ugali nila. Mahaba pasensya. Eh baka naman putang ina, arugante ka eh, tapos na karir mo. Di ba? Kana ng kana. Okay? So marami, si Bagwak. Si Bagwak, yan, medyo okay yan. Yun nga lang, si Bostoyo yan, nasa ba yan? Bostoyo! Ngayon pa lang, magtanong ka na. Para masagot ko na, dahil pinahirapan mo ko lagi. Okay? Bossing, tahimik ka. Parang behave na behave ka ngayon. Wala ba tayong bike-bike? Okay? So, maliwanag tayo, guys. Naiintindihan ba? Any question, guys? Ngayon sa interval of play, nasabi ko na kanina, yung interval of play, yun sinabi ko, may involve yung apa. That is start of the game. Pero may interval na nangyari, tama? So nasabi ko na yan kanina, kung magkakaroon ng out of bound, it consider team control. Tama? Hindi na kailangan daw any player touch. Hindi na kailangan. Dati kasi sa lumang rules, para ma-involve yung alternating possession arrow, any player touch. But now during drawing, that is already team control. At may involve na yung alternating possession arrow. Bukas i-recap ko yung amended rules. Dahil alam ko may darating pa. Para at least ngayon meron na knowledge yung iba. Okay? So, any question? Yung mga nanonood sa mga vlogger, hanggat nandito ako para masagot ko. Yung inaano ni ABM, ni Raes, si Noli Macapanas. So, para masagot natin, hindi ko naman sila question, tama rin naman yung iba. Yung iba lang may walang resumption. Dahil importante paano mo i-resume yung game. Tama? So, lahat naman yung Pilipino, magagaling din. Di ba? Kaya lang, minsan, siyempre, nagkakatalo sa dami ng vlogger, sila nag-aaway na. Tama? So, any question, guys? So, kung wala, bossing. Sige, bossing.
You're from what municipalities, boss? Ha? Sibulan, kay Coco Martin. Coco. Para ma-clear lang sa mga kasama ko, sir. So, yung, di ba, pagkatapos ng end of quarter, may wala nang oras, so foul, technical, and unsportsmanlike foul. Hindi na i-honor, no? Award pa rin. Kasi nangyari to last time, eh. Ako nangyari. May foul, technical, tapos wala nang oras. Thank you for the question. So anyway, thank you very much, bossing. Yung bago rules niyan, kapag daw merong attempt for field goal in the act of shooting at nagkaroon ng foul at yung status ng bola on flight at pumasok, so ikakount mo. Ikakount mo. We're talking in terms of play. I-award mo, pero pag wala ng oras, hindi mo na i-award yung one free throw or maybe unsuccessful. Hindi mo na i-award yung 2 free throws. Madidisregard yung foul except kapag daw nagkaroon ng technical unsportsmanlike foul or disqualifying foul bago magsimula yung second quarter, kailangan i-award mo. Maliwanag. I-award mo because the judgment of the referee is technical, unspo, disqualifying foul. Bago pumasok yung second quarter, kailangan i-award yung involved na technical, unspo, and disqualifying foul. Pero kung normal foul, disregard. Maliwanag ba, guys? Okay na ba, bossing? Second quarter na may... Dito, bossing. Lucas, may extra mic ba tayo? Yung wireless. Quarter po yung sinasabi mo is yung end of the game na talaga, sir, yung wala na talagang oras. Sa fourth quarter po. Kasi nangyari po yan. So yung sinasabi ni bossing, maybe fourth quarter tapos na. Nag-end na. Hindi na raw i-awarded, tapos na. Except nagkaroon ng overtime, i-award mo. Pero kung fourth quarter natapos, walang overtime, wala nang i-award because the game is already finished. Maliwanag. Ngayon, kung first quarter nangyari, bossing, doon sa bagong rules, nagkaroon ng foul in the act of shooting, you're talking in interval of play. Kapag normal foul ay tinawag mo at pumasok ay kakount mo lang, pero disregard yung foul. Yung sinasabi ng kaibigan natin, tapos na sa fourth quarter. Hindi ka na pwedeng tumawag ng technical hands for disqualifying because the game is already finished. Tapos na. Except kung may overtime na nangyari, i-award mo. Okay? Okay na, bossing? Thank you. Ano? Doon sa foul, Article 35-2 yata yan. So ito po, last quarter, mag-attempt, foul, ladungan, one time yung foul, imbis na pa i-free ko kay one na lang. Slide na lang ako ng slide. Hindi na mo ikot But now, kasi bonus, wala na siya. gagamit ang Foul na lang. projector, why? Eh, siyempre, malilis yung trabaho mo. Slide ka lang ng slide, Manong okay? technical, appel din daw. Any question, guys? Technical anspo. Baka may question Sa inyo. pa. Pag resumption of play... So this afternoon, no, pag nag-break tayo, types of violation ako. Lahat ng pag-uusapan natin violation. Tatamaan dito yung 2022 rules. So pwede magtanong ng foul. Pag inilayo mo ko, sasagot ako. Pero may bayad, 100 per tanong basta foul. Pero mapupunta sa organizer, hindi sa akin, ha? Kasi gusto ko ang mindset, violation lang. Puro violation ay tatakin natin, lahat yung tatamahan. Pero kung gusto mo talaga magtanong ng foul, 100 per tanong. Okay ba sa inyo?
Taas ang kamay ng okay. Okay. Maraming pera dito. Dito. Sa taas. Yun, may pera pa rin. Kung Joby. May pera rin. Tanong na kayo ng foul. So, this after. Anong oras na ba? Maaga pa. Dito kayo sa akin ha. Kaya na-update itong sa labisa. Dito sa umukuhan. So, any question, guys? Any question? May nagtanong sa akin dito. Hindi ko si Jumbakwa. Nag-throw in. Wala pa ako dito ha. Mamaya, re-recap mo ulit ito. Sasagutin nyo lang to. Sasagutin nyo lang. Throw in to. Throw in yung BA1. We're talking ball return to the backcourt or backing. Kailangan sasagot. Nandito ngayon yung receiver, yung 8. Ang throw-in, nasa backcourt. Nung ipasa sa 8-2, tumalon, airborne player to. Naklan ngayon yung 8-2 dito sa backcourt. Good. Yan. Ulitin natin, throw-in, pinasa sa 8-2, tumalon, naklan siya ngayon sa backcourt dito. Yung base niya. Legal sa'yo, legal play. Panggi kami How sa about base. this side? Violation na. Sagot. Base mo na siya. Lagi na sir. Sa'yo, legal, yung good. Dito. Ang base niya na naman siya. Dito, sa legal side. O sige, dito sa inyo. Legal or fucking? Ulitin natin. Pinasa. Airborne. Talon Nasa niya. backcourt. Legal. Legal po siya. Dito sa kanan side. Laging. Legal pa rin. Final decision. So nag-viral to sa social media. Alam mo yan o, opinion niya. That opinion. Sabi ko, violation. Violation. Backing to. Hindi opinion to, violation. One, sa lane ng A2, team control. Tama? Team control. Sino first to touch sa backcourt? At sa A. front court? A2. A2. Oh, A2. Sino last to touch sa backcourt? Violation. Or return to the backcourt. Bakit magiging legal kung pwedeng repeat ka? Kasi ang mindset to, diba? A1, nasa front court. Yung A2, nasa backcourt. Yung ipasa dito, tumalon, pagsalo pa lang, ball return to the backcourt na rin to. Tama ba? Pagsalo pa lang, violation na. Same lang dito eh. Tama? Warning the police team control. Are you agree? Are you agree? Tama, team control. Sino first to touch sa front court? A2. Sino last to touch sa backcourt? O di violation? Sabi ng iba, legal daw. Violation. Yes. That is ball return to the backcourt. Ano daw opinion ko? Sabi ko, that is not opinion, that's the rules. Violation. Ngayon, mamaya babalikan natin lahat yung ball return to the backcourt. Kasi si Adeline ng Zamboanga, sa Zamboanga nangyari ito eh. Legal daw sila eh. Paano magiging legal ka o violation? Nag-viral lang sa social media. Okay? So, any question guys? So, ang sinasabi ko, para maging legal, yung ball return to the ball. Kapag inbound siya sa mag-start sa quarter, sir, naka-straddle, then the same situation. Okay ra siya. Ayun sinasabi ni Joby, kapag daw naka-start in position, the throwing player is allowed to move small step or one normal step going to front court or back court. Ngayon ang nangyari, hindi ginamit yung one normal step or small step, naka-straddle. The point of origin of the throwing player is
straddle position. Same. Pag kinuha ng A2 sa front court, binigay sa kanya, violation pa rin. Because point of origin of throwing player is straddle position. He can pass the ball to front court or back court. That is all legal. Tama? But in this situation, sinalo niya. Naglan siya sa back court, violation pa rin. Ngayon kung sinalo niya lang sa front court, there is no violation. Tama? Ang problema, naglan siya sa back court, nandun lahat yung criteria niya. Sir, pero kung establish na siya, pagtalo niya, establish na siya, Salot yung nagkakahagikan na salot. Okay na siya. Doon pa rin siya sa front court. Hindi. siya sa front court, tapos tumalon siya, nauna yun, nag-establish siya sa Backcourt. sa kanya na salo ang bola. Walang backcourt. Definitely, walang violation. Yan, Hindi naman siya naglan sa backcourt eh. Tama? Yung ball return to the backcourt, naging issue pa. Magala siya sa bola. At sinasabi ko kay Adeline, from backcourt to front court. Saan naabot ang bola? Kapag daw dribbling sa backcourt, going to front court, sabi ko kay Adeline, both feet of a dribbler and the ball contact in the front court. Ibig sabihin, from backcourt to front court. So both feet and the ball contact in the front court. Tapos na yung 8 seconds count. At hindi ka na rin pwede tumawag ng ball return to the backcourt. Yun yung ini-insist niya. We are not talking ball return to the backcourt, Adeline. We are talking 8-second rules. Kaya nga lang may kalituan pa rin kasi sinasabi ng iba, accidentally. Yun yung pangalawang opinion ni Adeline. A1, A2. Sinasabi sa 8-second rules, the ball must in the front court. Tama? Sama na natin yung backing. Pero rules ng 8-second, the ball must in the front court. When I say front court, the ring, the net, the backboard, the floor, the players in the front court, and the referees in the front court. In this situation, A1 dribbling. A1 passed the ball to A2. Accidentally. Pagpasa ni A1 sa A2, accidentally maybe tumama sa arm, the whole legs, torso, then ball returned to the backcourt. Bumalik yung bola rito. Pagtama sa A2. May violation, wala. Yeah, 8 seconds. Okay. All of that is legal, but before that is violation. Before. But now that is legal play. Because accidentally. Tama? Kaya we have two way. Kailan daw matidetermine ng referee kung accidentally? How about kung matukomit na ng 8 seconds violation yung A1 sa backcourt because the referee count already 6 seconds. Pagpasa sa A2, pinus niya. Walang holding na nangyari sa bola. Pinus niya yung bola para bumalik sa backcourt. May violation, wala. Hindi, ang tanong ko, may violation ba ito? Klaro, mag-ipos niya. Ulitin ko. Nabilangan na yung A1 sa backcourt na 6. Magkukumit na sila na 8 seconds violation. When I pass the ball to A2, pinus niya. Pabalik sa backcourt. Nakuha uli ng A1. Ang tanong ko, may violation ba wala? Violation. Dili 8 seconds, bakit? Violation. Violation. Dahil may disadvantage Tuyo, engineer. sa defense. Violation. Anong violation? Dili backing by 8 Ball seconds. return to the backcourt or backing. How about 8 seconds? Continue, mag-continue. Pinagsama ko 8 sa backing. How about 8 seconds? Pwede gaman. Tuloy ba o hindi? Tuloy. Stop na. Ay, ba, kung violation na dyan eh. Ang sabi ko kanina sa 8 second rules, Yan, naman, the ball lapo. must in the front court. So in this situation, A2 is part of front court. Tama? May backing na. When I pass the ball, tumama sa A2, bumalik sa akin. I-reset by 8 seconds o hindi? Continuous ba?
the continuous reset another count of 8 seconds because 8-2 is part of front court. Tama ba? Reset eh. Parte ng front court yung 8-2 eh. At sinasabi sa 8 seconds, the ball must in the front court. 8-2 is part of front court. Another count of 8 seconds. Maliwanag ba? Ang sinasabing continuous 8 seconds count, when the dribbler, nalagay siya na straddle, nalagay na straddle dyan. And the referee counts 8 seconds. Pag bumalik siya rito, tuloy yung bilang. Tama? Tuloy. Mare-reset lang daw yung dribbler from backcourt to front court. Both feet of a dribbler and the ball contact in the front court. Nandito na pareho tsaka yung bola. Pero pag nalagay na straddle at bumalik kayo sa pa 8 seconds count, continuous, maliwanag. Tuloy. How about the 24 shot clock? Tuloy pa rin. Yes. So maliwanag pa guys. Parang nalilito pa rin dahil ang iniisip yung criteria ng ball return to the backcourt nandun. Tama. Nung panahon ko, backing lahat yan. Backing yan. Kaya lang nabago yung rules, tama. So nahihirapan yung mga referee. Ang tatandaan nyo lang para ma-reset yung matapos na 8 seconds count. From backcourt to front court, both feet of a dribbler and the ball contact in the front court. Tapos na yung bilang mo. Pero pag nalagay siya na straddle at continuous yung dribble niya at bumalik sa backcourt, 8 seconds count, continuous. Or maybe yung bola na una sa front court, dinidribble niya, binalik niya sa backcourt. 8 seconds count, continuous. Or yung player na una sa front court, bumalik sa backcourt, nagdidribble, tuloy yung bilang. Or maybe one of my teammate naka-straddle din doon sa gitna. Pinasa ko. 8 seconds count, continuous. Dahil hindi ko nagawa yung both feet at yung bola, nagkaroon na ng contact sa front court. Maliwanag, medyo may kalituan dyan. Sa madaling salita, yung bola, nag-airball, pinasa. Tapos, na-consume ng 8 seconds. Hindi pa natanggap ang bola. So, pwede ba tayo tumawag ng 8 seconds? Oh, in the air. 8 seconds count, continue. Tapos, ito, ibang kriteria to, ay ibang senaryo. Kapag nag-dribble ako dito sa backcourt, tinira ko 7 seconds ang na-count, 1 second na lang natitira. So, tinira ko. Act of shooting. Hindi. Tinira ko. Ayaw, continue ba ang counting sa 8 seconds or? Continue, sir. Continue. Airball pa man ang bola. Tapos ang bilang. Hindi. Wala na. Above the level of the ring na, bakit pipito ka pa na 8 seconds? Madidisgrasya ka na dyan. Lalo na't mananalo. Ay, makanda na magawa sa bayan nga, may pamor, no? Wala na ako. Samok na. Violation is infraction of the rules. Maliwanag yan. So, itatakel natin yung violation, lahat violation na kung magtatanong. Pwede naman magtanong ng foul, ililiis ko. Katulad na sinabi ko, magbabayad kayo 100. Okay yan, boss? Wag May na. pera pa ba? Wala na. Wala na. Panglumboy na lang, sir. Panglumboy. Para paliw doon naman Ibig yan. sabihin sa likod, yun ang maraming pera. Sila marami, sir. Okay. So, unahin na natin yung OOB, yung out of bounds. Kasi during 2023 at 2022 rules, wala namang perfecto doon sa OOB.
lahat tayo nagkakamali yung direction, tama? So pwede naman i-correct ng crew chief, not only during last 2 minutes of fourth quarter, from the start of the game, pwede tayo mag-correct yung crew chief or maybe pwede pumasok yung coach challenge, tama? Pero definitely yung coach challenge gagamitin niya sa fourth quarter. Because yung coach challenge, isang beses mo lang gagamitin, hindi na masusundan. So, sa akin, fourth quarter yan. Pero yung OOB, pwede i-correct from the start of the quarter until overtime, pwede i-correct. Tama? Tumawag ako, wrong direction. Pwede i-correct. Pwede mag-huddle. Kaya lang doon sa 3-person mechanics. Tama ng FIBA. Dapat daw tumawag at lead official. Pero wala siyang direction. Medyo down siya. Tama? So wala siyang direction. Kapag tumingin siya, gumawa siya ng help sa trail. Sabihin, tumingin ako sa trail, bigay ko ng assistant. Kailangan pumito yung trail. Pag pumito yung trail, right direction, binigay, yung lead hindi napipito. Igaganon niya lang. Or maybe dito yung direction. Uulitin ko, bago ito. In case of doubt, in case of OOB, out of bounds, pumito yung lead, doubt siya. Hindi siya nagbigay ng direction. Humingi siya ng help dito sa trail official. Kailangan yung trail pumito. Kung saan yung direction. Then yung lead official hindi na mag-blow ng whistle. Direction na lang siya. At ganun din daw sa center official. Pag humingi ako ng help dito, sa center, kailangan yung center pumito. Kung saan yung direction. Pag nagbigay na ng direction yung center, hindi na pipigil, ibibigay niya na lang yung direction. And the last, kailangan mag-huddle pa rin. Hindi naman tinanggal ng FIBA. Mag-huddle. Maybe yung partner magbigay ng assist. Di ba? Partner, dito bola. Gagamitin pa rin natin. Hindi yung pinalitan ng FIBA. Yes. Yes. Maliwanag ba? Bago yan sa OOB. Kaya nga lang sinasabi ko, there is no perfect officiating. Like ng 2022, pinagtalunan sa group chat ng mga international referee kasama ako doon. May pagkakamali yung FIBA, di ba? Example, A2, this is part of OOB. A1, attempt for field goal, successful. Or maybe last and only free throw. So, bola ng B. So, yung B1, within 5 seconds, pwede siyang gumalaw. Tama? So, ito open, yung A2, ay yung B2 nandito. Pinasa ngayon ng B1 sa B2. Tumalon yung B2. Nagline yung B2 sa L-line. Definitely violation. Tama? Violation. Anong violation? Throwing violation, out of bounds. Throwing violation. Out of bounds. Doon nagkamali ang FIBA, inilagay niya sa rulebook, throwing violation. Na mali. Out of bounds yun. Ngayon magiging throwing violation. Kapag daw successful, last and only free throw. Lumabas yung B2 dito. So legal play, tama? Pwede ipasa ng B1 sa kanya. Pero ipasa ng B1 dito, tumalon to. Tumalon. Nakuha niya yung bola, naglangay yung B2 sa loob. Violation pa rin, tama? Kailangan any player, touch, tama? In that situation, definitely that is violation of B2. Anong violation? Yun yung throwing violation. Nagkamali lang yung FIBA, pero kinorek niya. Di ba? Kasi may mali, hindi naman lahat ng nilalabas ng FIBA puro tama. Merong questionable talaga. Like nung muli, di ba? Questionable yan. Tama? I-re-recap ko. Dahil bukas alam ko marami pang darating. I-re-recap ko yung amended rules, 4 yan. Yung muli, yung faking or tapping. Tama? Yun yung muli. 4 yung binago nila eh. Yung faking, kung titignan mo, yung pa rin yung 2022. Dahil lang nagkaroon ng normal foul. Tama? So,
Didiscuss ko rin naman yun, yung faking of nothing. So maliwanag tayo sa OOP. From the start of the game, from first quarter to overtime, pwede i-correct ng routine. Diba? Dahil sa FIBA, i-review naman. And also, last 2 minutes of fourth quarter, trabaho ng routine yan. Pwede 2 or 3 points. Downgrade, upgrade, pwede. Goaltending, basket interference, malfunction of the shot clock. Diba? All of that is part of correctable error. Pero hindi yan kasama doon sa bagong amended rules, ha? At sinasabi lang sa amended rules, merited and unmerited free throw. Baka naman isama nyo yan dyan. So, maliwanag tayo sa OOB. Ang akin lang, when there's a violation, gusto ko lang marinig na pito. Crisply, short, and shot. Ay, iba parang MMDA. Pipik. Isa lang, crispy, short, and sharp. Any infraction, foul, or violation, except from distance. Yun ang gusto ko sa bawat referee. Para yun yung identity natin. Pag narinig, pipik, ano na kolorong to. Pagpito isa lang. Diba? Pagpito isa lang. Crispy, short, and sharp. Officiating is an art. Huwag lang daw grants na referee or overacting. Diba pagpito isa lang? No need to hurry. Because the time is dead and the ball is dead. Pagpito, ito lang, di ba? Move your right foot, tama? May arm ka na. Boom! White ball! Magaling ka. Paano ngayon para ka na ano? O depende sa bayad. Pag maliit ang bayad, big. Pag malaki bayad, big. White ball. Parang sa Malaysia. Nakakita kami, bilis tumakbo ng mga rin. Pinawisan. Nung dumating kami, nanood kami. Pero nung wala kami naglalakad, sinumunod kami sa likod eh. Ayos ah. Nung umupo na kami, tagaktak yung pawis. Ay si Michael Boyd ko sa aksa. Kaya, yan ang problema. Pag wala yung pusa, naglalaro yung daga. At doon si Ray Patuloy, pawisan nga si Ray. Tagaktak yung pawis eh. Sabi ko, Ray, bakit pawisan ka? So, mariwanag tayo sa OOB. Ulitin ko, no need to hurry. Violation of foul. Isang pito lang, crispy, short, and sharp. And we must sell our ball. We're not talking game fixing, baka nga ibenta mo yung tawag mo. What I mean, sell your ball, your authority inside the ball. Para mabenta. And always keep moving. Top of the play in between two players. Pero pagka walang nanonood, yung wala yung mga commissioner. Trade, dito lang tayo. Kontulos to nga. Diba, doon yung play na dito lang siya. Pamisa na dito pa sa hapon. Ay, wag naman po. Kawawa naman yung organizer. Kung naman, pati yung referee mo hindi nagtatrabaho. Ayaw mag-switch. Patay na yung asosasyon. It affect to the whole association. Please stand. Keep moving. Kailangan natin yan. Kung hindi na lang ilalakarin natin, mag-jog ka naman. Then in between ka, paniniwalaan yung tawag mo kahit manipis. Eh paano kung nakalay ka? Tapos malayo ka, mag-escort ka na dyan. Hindi mo na mabibenta tawag mo. Ayaw maintindihan. Okay? O eh, nagsisimula yata dyan yung mga senior eh. Taki na napapanood ng bago. Ganito pala ito, walang galawan na. Pag na-retire ka pa na, tama ba ako, ma'am? Experience well, di ba? You watch the game of the senior referee. They're not moving, I'm right? Don't tell a lie. Di ba? Real talk lang naman yan.
Okay? So, any question about OOB? Kapag itinaas yung kanan, yung lahat ang gagalawa, pakiusap lang. Ang problema ito, tinaas ito direksyon. So, walang kabuhay-buhay mga authority. Pagkaliwa, ginalaw mo, red ball, mag-voice out ka. Pwede naman. Hindi ba? Nag-voice out ako. Pare, tawag ko kay Bento. Break mo na, break. Naabot yun. Please help. Break mo na, break. Yahay lang kan. Break sa ka. May pagbabago lang tayo kasi may mga bago tayong referee para alam nila kung kailan tayo tatawag ng 3 seconds. So sinasabi mortal. Mag-start daw yung count ng 3 seconds kapag daw nasa front court na. Hindi katulad nung panahon ko sa backcourt pa lang dribble, the referee start count 5 seconds. Ang masakit na, naging practice na ng ibang referee. We must know the location of a player in the restricted area. So kailangan alam ng referee, if this is the restricted area, and this is A3, and this is A1, we're talking front court. So alam natin yung location ng A3. Kapag daw yung A3, palabas na ng restricted area, papunta dito. And the referee counts already 3 or more than 3. Sack your whistle. Kasi sometimes sinalabas na ako sa restricted area. Yung whistle pa dyan. Malabas na ako dito sa restricted area, yung A3. Malabas na ako dito. Nandito na ako. And the referee counts already more than 3. Sack your whistle. Ang nagiging problema, hinahabol pa. Eh paano kung lumabas ako rito? The rules say both feet of a player galing sa restricted area, both feet outside restricted area. Wala nang pipito. Pero kung nalagay ako na straddle at bumalik ako rito, blow your whistle. 3 seconds violation. Yung iba hinahabol pa. What na? And also, attempt. A1 attempt for field goal. May attempt na. At yung player in the restricted area, pag may attempt, huwag nang pumito. Dahil yung effort ng player attempt. Tama? Pero pag nagkaroon ng pass, at hindi gumanaw yung player in the restricted area, call 3 seconds violation. Ang problema kung kailan na itira at saka tumatawag ng 3 seconds, na mali. Yung effort ng player sayang at doon tayo nagkakaroon ng problema. Pwede maging question mark yung tawag mo or maybe baka nagloloko ka. To make it short, baka may anong kalokohan. Baka may pinapagurang kanting. So please, lahat ng naglalabas sa airline, this is part of IOT, Individual Officiating Technique. Kapag daw lalabas sa airline to avoid 3 seconds, huwag nyo nang hintayin lumabas dito. Palabas pa lang. Technical na. May violation na. 3 seconds violation. Nagiging question mark tayo kasi the rules say before leaving the court without permission of the official is technical foul. Sa bagong rules, kahit lumabas dito yung A3, lumabas yung A3 dyan, walang technical na mangyayari. Or maybe pumasok siya rito, or here, walang technical na mangyayari. But before, that is technical foul, lalo na pumisig ng bola. Maniwala. But now they changed the rule. There is no technical foul. Ngayon, ang technique natin, malabas pa lang sa airline. 3 seconds. 3 seconds
violation. Tapos na. Nakakaintindihan mo. During my time in FIBA, 3 seconds is a lousy call of the referee. Hindi kami pumipito masyado ng 3 seconds. Pero dito, sa atin importante. And also, other Asian country, importante. Ba't gusto ko na, bilang arbitero, bukas to. Bukas yung tema. Wala sa rulebook to. Lalo na nasa local games. Sometimes the spectator is shouting, "Ref! 3 seconds!" Yung referee parang wala na. Parang walang narinig. Takbo na. Magbalik, "Ref! 3 seconds!" Wala pa rin. Ang kasunod, "Ref! Real talk lang. Utang ina mo, bulag ka ba?" Yan ang mari. Wala sa libro. Yan ang naririnig natin, di ba? Eh kung bukas tenga mo, tsaka matalino ka, pangalawa arangkada, hindi pa siya sumisigaw. Big! 3 seconds! White ball! Nice ref! I love you! I love you ka! Ang gusto mo murahin, I love you! But consistency is there. Pag tumawag ka rin, ganun din sa kabila. Nakakaintindihan ba? Minsan appreciating gabitan nito, tsaka ito. Hindi yung utang na, ituro ito ni Sir Boy eh. Hindi mo matatapos ng 40 minutes. Magdidisgrasya ka. Bantay ka magpa-ulit. During the game, to, your authority, your preventive, your game management, referee, focus. Knowledge of the rules is very important. In case of clarification, tama? Kaya nga tayo nag-aaral in good manners. Remember, we are all educator. Yung iba kasing referee, arrogante. Ginaganon pa yung coach. Stop! Stop! Mali. Oh. Ilang official, mahaba ang pasensya. Hindi pwedeng kanan. Okay? So, maniwanag tayo sa 3 seconds. Any question? So, sa 3 seconds, at kanan, ito na. Yung kanan paa, forward. Yan lang muna. Then 3. White ball. Ang kaliwa, stop. Then 3. Red ball. Ulit ito, officiating sa arm. Huwag lang daw runs ng referee or overacting. Hindi mo pwede big, diretso, big, boom. Military yan. Art tayo, officiating isang art. Doon tayo inagaan sa FIBA. Hindi mo nanalo sa ibang Asian country, Thailand, Indonesia, Singapore, Cambodia. Hindi mo nanalo sa doon. Ang FIBA referee nila doon, sa classification dito sa atin, C. Pero sa kanila, FIBA referee. Totoo yan. Totoo yan. Hindi ko niyayabang. Pilipino talaga ang pinakamagaling. Lalo na sa signaling. Tayo yan. Tayo mga Pinoy. Dito sa region maraming magaling. Kung pumayag lang ang NCAA sa akin, ang gusto ko request. Ang gusto ko referee, they are come from region 1 to bar. Each region 3. Yun ang request ko. Para may iwasan yung mga hearsay na gate fixing. Bago mukha ng referee. Hindi lang pumayag yung NCAA at ang gusto ko muna na isang apartment. 4 na buwan na bayaran. 60,000 lang yan. Tuldok lang sa inyo yan. Kung pumayag, nandun ako. Ayaw pumayag. Kasi kwento, game fixing, hindi manas yan. Cancer na yan. Sa local games kami, game fixing eh. Huwag naman po. Huwag mo nang sirayan yung pangalan mo dahil lang sa konti pera. Yung dignidad mo sa buong. Umabot ako ng 24 years. I'm not a perfect leader. Hanggat kaya iwasan. Dahil sisirahin mo, kakapo, buwan mo, matadamay pa. Pakaiwan mo maging referee, lolo niya. Nagiging fixing yung araw, patay-patay. Tadamay pa. Ayaw naintindihan niya. Yung pera kikitain. Pero pag na-involve ka na sa game fixing, like MPBL, sa Senado nakarating pa. 34 players.
Di ba? Tatlong coach involved sa game fixing. Yan yung si Double A ngayon, dapat ako dyan. Pinapili ko, seminar. O, magpupokus ka rin. MPBL, tinig MPBL Junior. Akin sa akin. Kaya na yan. Sabi ko, hindi pwede. May seminar ako mag-absent. Tama. Seminar to eh. Referee ko involved dito eh. Ay gusto doon lang ako kayo. Nandito hanggang ngayon sa cellphone, yung mga communication sa DNC at MPBL. Hindi ako pumayag. Pero may tsampa pa ako, tandaan nyo. Pero hindi ako sa inyo lalapit para ibigay sa akin yung liga. Kayo tatawag sa akin. Like yung dismid, sa Buanga. Ito sila tumawag. Benetro, di ba? Galing sa COVID, puta, wala tayong kapera-pera ng kwarto na yung puta. Zero bank na. Pero boy, okay naman sa'yo, 100,000 sa buwan. Ay, bet ko, di ba? Nakita ko, wala seminar eh. Sa buwan ako sa buwan. Tama? Okay? Kasi minsan may kailangan magyabang ka rin. Pero ako naging international referee ko, low profile. Ang katwira ko, kapareho na lang. Dahil ganyan ako nagsimula nakaupo, tama? So ang leadership ko dito, nakababa ako lagi dito. Naka-level ako sa inyo. Kung wala kayo, walang seminar ng Metro Dumaguete, naniniwala kayo. Even though na ikaw ang pinakamataas na leader, pag wala kang sundalo, tapos ka na. Kaya ang member niya ng minamahal para sa akin. Dahil kayo, kung wala kayo, wala. Naintindihan. Dalawa palakpak, guys. Okay? So, any question about 3-second rules? Any question, guys? Kung wala na questions on 3-second, I will go to 5-second rules. So, sa 5-second rules, within 5 seconds, kailangan ma-release. Tama ba? It happened during throwing, maybe sideline, end line, or throwing line, or free throw line extended, or straddle, mid-course straddle. Tama? Within, kapag nag-throwing ka, within 5 seconds, kailangan ma-release. Kapag daw hindi na-release, definitely that is 5 seconds. 5 seconds. Wala, nag-sequence yung microphone daw. Lubat na. 12 na. 12 na yan, sir. Sir, may time limit yan. Automatic ka sir, alas 12. Basta alas 12 ka mo, puro. 12 o'clock, hindi na yan, tagana.